If it is your will, continue doing that. If it's not in your will, remove him from me. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, Siguro nagpapasalamat din ako na nagkaroon ako nung heartbreak na yun kasi doon ko nalaman ano ba talaga gusto ko. Anong standards ang meron ako for myself, for my future partner. Anong mga boundaries and deal breakers ko. Kasi nung beforehand, wala akong alam sa ganyan. Parang kung ano na lang maging kami, kung ano na lang yung mangyayari sa relationship, yun na lang, go by the flow. Pero doon ko na pagtanto na kailangan pala you are happy with yourself, alam mong marami kang idadala sa table, and kontento ka sa sarili mo bago ka pumasok sa isang relationship ulit. So, after mga 3 months ulit, nag-start na akong mag-swipe-swipe ulit. Tapos doon na yung na-implement yung second strategy na, okay, nag-swipe right, match tayo, usap tayo, meet na tayo agad. Ang Tapos bilis pag hindi, mong move-on. parang, Ouch naman, Bing. I mean, kasi after months lang din. Parang, wala din kasi ako Rekta si masyadong, Bing no? Unfiltered. Oo nga, di man lang promeno, no? sorry. Ang gusto niya sabihin, Rosie, Unfiltered 2 kasi years to. na. wala kasi masyadong emotional investment. So, Oo. more, Magkakaiba it's more- naman ng pinagdaanan. yes, it's more of bruised ego yung naranasan ko na, ay, di mo ko gusto. Ganun. Di pala ako gusto ng mga tao. So, it took a lot of time again to rebuild my self-esteem. Pero ang masasabi ko noon is, buti na lang, hindi empty yung love tank ko noon. Hindi ko binigay lahat sa kanya. So, meron natira para sa akin. Yun lang yung kinailangan ko i-refill. But what I want to know, Steph, paano ka naging optimistic? Parang first heartbreak, parang first ever boyfriend mo, syempre andun yung sobrang excited. Sabi mo nga kanina, Yeah. you don't wanna let go kasi gusto mo i-keep yun hanggat kaya. And since siya na yung nag-end ng relationship, how did you manage to stay optimistic? And kasi yung iba dyan, ayaw na nila makipag-date. Parang yung trust nila to meet other guys, Nagpaparinig na naman si Bing. Para parang nasugatan na, mahirap na silang magtiwala Yeah. ulit. So, how did you do that? tinodo na ni Bing eh. Paano ako naging optimistic? That's a good question. Parang naging content muna ako and tinanggap ko yung reality na kung wala talaga, masaya pa rin ako. Doon ako nagsimula. Na okay lang kung wala, Lord. Baka meron para sa akin ibang purpose. Isunod na lang ako. And then, naging masaya ako dun sa mga ginagawa ko. I found new hobbies. I found new places to go. Nag-bonding kami ng kaibigan ko. Na naalala ko dati na naiyak-iyak pa ako. Wala na akong mahanap. Mamamatay na ako mag-isa. Many dates back before you found your husband? How many dates after? Or may second boyfriend ba before husband? No. Siya na yung sumunod. And then siya na rin yung naging husband ko. One date, and then may 3 kong ka-text na kasabay. Kasama na siya doon. Hindi ko, yung isa na-meet ko siya, hindi ko siya vibe. Tapos siya pa yung nagsabi, we can be friends, this is my number. Pero ako na yung politely nag-refuse na. I did not feel anything, I don't want to ghost you, so I wish you well
sa iyong future romantic pursuits. Tapos meron akong mga naka-text akong 3. Yung isa, vibes kami pero sobrang layo niya. Tapos yung isa, yung current husband ko. Mm. Ito, Steph, most requested kasi itong topic na to ng mga viewers namin eh. Yung dating nga, na sabihin na natin kahit masakit pakinggan, 'di ba? Yung may edad ka na in your late 30s or in your 30s to your 40s, 'di ba? Ano yung biggest difference na nakita mo dating in your early or in your late 20s and nung na-meet mo na yung husband mo? What was the biggest difference? Biggest difference, I think, no early or late 20s ko, naglalaro pa ako. Hindi ko alam kung ano gusto ko. And by the time na na-meet ko na yung asawa ko, meron na akong set ng definite standards, deal breakers, and what I want from a partner. So I think pag nasa 30s ka na, nasa 40s ka na, alam mo na kung anong gusto mo eh. You don't want to screw around anymore. Pero kung nasa 20s ka, Monday this guy, Tuesday this guy, saka na ako pipili. Yung mga friends ko dati yung mga friends ko na nasa Australia na younger sa akin, they always tell me collect and select. Kasi applicable sa kanila yon. Hindi na applicable sa akin. Yun yung masasabi kong very distinct difference of dating in your 20s, 30s, and 40s. You have the luxury to play around when you're young. Marami kang time mamili. Tsaka marami kang time for heartbreak. One heartbreak at a time. Yes. Ang 30s, pag na-heartbreak ka na, medyo mahirap maka-bounce back. May dala factor ka, as in talagang dala. Ano yung standards na pwede mong i-share to those na nasa age natin or around our age and gusto nila, katulad mo, to bounce back and start dating again? Standards. Pangalanan natin, katulad ni Rose. Nahugot yan. Alam nyo kayong dalawa, nakadami kayo sa akin ngayon. Pinag-read mo kami eh. On fire tuloy kami. Nakadami kayo sa akin ngayon, Bin Michelle. Ano yung pwede mong sabihin na, di ba, you had your first heartbreak? Para maka-bounce back. Oo. Ano yung tips na pwede mong ibigay or i-share sa mga sabihin na natin, wag na natin pangalanan, di ba? Doon sa mga nasa early 30s, late 30s, or early 40s, na tulad mo, gusto ulit mag-bounce back at mag-date ulit. Alamin mo yung sarili mo kung ano yung gusto mo at yung hindi mo papatulan. Say, for example, for me, nagsulat talaga ako ng listahan na ito ang gusto ko sa partner ko. 1, God-fearing. 2, respectful. 3, ganito, compassionate, and blah, 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 blah. Which I thank the Lord, He gave. Kasi kung hindi mo sinulat yung mga gusto mo at nandito lang yan sa utak mo, malilimutan mo yan eh. Tapos, kung how to bounce back or how to start dating, perhaps, paano ko ba sasabihin? How to bounce back. Rely on your loved ones for the comfort and support that you need in this very gentle and fragile era of your life. Don't try to do it alone and don't rush the grieving process. Accept na sometimes closure can't be given to you. You have to give it to yourself. And then, sa dating naman in our age, importante kasi talaga para sa akin is know what you want, don't waste time. Gusto kita, let's try. Let's try to hang out, let's try to go out and find something to do. Kung walang connection, walang chemistry, wag mong pilitin. Sumunod, move on to the next. Kasi unfair for you, unfair for them. Ang tanong ko lang is, 'di ba, from yung transition na heartbroken ka, paano mo masasabi na ready ka na ulit?
Kailan mo Ay, masasabi na ready ka na to start Oo. in a new Makikinig ako relationship? ng mabuti. Kasi sobrang broken ka eh, di ba? Alam mo, mm, nakakailan na sila sa akin, Steph, ngayong araw na to. Ako, subtle lang ng para mga tanong ko eh. para sa yung topic na to I can gather. True. Mm-mm. Ako pala yung viewer Paano na nag-request ng topic na to. True. paano ko na feel na Siya ready na pala. ako? Mm. Paano ko na feel na ready na ako? To be honest, I was so afraid to jump back into dating. Kasi ayoko na ulit masaktan. Pero that's the name of the game. That's the currency of the game. Kailangan mo maging matatag para masaktan, para mahanap mo talaga yung para sa iyo. So, takot talaga ako nung pumasok ulit sa dating na umiiyak pa ako habang tinitingnan ko yung online app sa phone. Pero kinausap ko lang yung sarili ko na gusto mo ba talaga pa mag-date at masaktan? Kung ayaw mo na, uninstall. Kung gusto mo pang bigyan yung sarili mo ng chance, sige. Kasi yung may period kasi after the heartbreak na naging kontento ko mag-isa. Tapos meron akong period din na shocks, gusto kong magka-partner. Hindi ako pwedeng tumanda ng ganito lang na walang, no, na hindi nakaramdam ng true love. Pero at that time, do you think you were healed from your past heartbreak? When you decided to, okay, this time, I'll open my app again and try. Sinasabi rin naman nila na you don't have to be completely healed when you jump into your next relationship. Pero as much as possible, get yourself to a complete state na puno yung love tank mo, meron kang maibibigay sa iba. Oo, tama. Kasi Kailangan completely healed ka na. Hurt people. Hurt people. Wala man ako masasabi sa 11 times na Australia. Naging Siya kasama daw- ko si Michelle sa 11 Mm-mm. times na Oo, journey na papalitan yun. ko na nga yung pangalan. Ako si Miss Cupid, di ba? Parang sobrang ganun na lang yung paniniwala ko sa love. Anyway, ano naman ang masasabi mo dun sa as in gumi-give up na? Siguro, kung ikaw 11, baka may mga naka-20 na dyan, tapos wala pa. Oo. Hanggang ngayon. Anong maipapayo mo sa kanila? Dig deep kasi i-blend nyo yung values nyo together or you'll have to find your values have to match. Ganon. Kung gusto mo lang ng attachment, it's a gamble, I would say. So, ang hirap naman ng question mo. Siyempre naman. Meron bang spiritual discernment? Kasi Meron. 'di ba, yung kumbaga, meron bang divine intervention during the time na wala ka namang kasiguraduhan, 'di ba? You might end up with another, failure. Meron. So, at some point deep inside you, meron bang nag-uudyok sa'yo na just keep going kahit na hindi mo alam what's going to happen next? Meron. I believe it is divine intervention. Kasi tingnan nyo yung sa tagal ng buhay ko na from elementary, high school, uni, grad school, wala akong interest sa partner. Tapos bigla na lang akong na-push or a switch was turned on by the Lord na baka you wanna try dating. So I would really say it's divine intervention. And you also have to ask all the time. Kasi ito yung naging prayer ko nung na-meet ko yung husband ko and while we were dating and while we are and habang ngayon nakasal kami. Isang prayer lang, very simple. If it is your will, if it is your will, continue doing that. If it's not in your will, remove him from me. Let's talk about husband na. Ano yung nakita mo sa kanyang mga green flags naman? Green flag. Kasi napag-usapan na natin yung red flags from the past heartaches. Mm-mm. This time, nung na-meet mo na si husband, ano naman ang mga green flags? Napapatawa niya ako.
ang pinaka-green flag sa kanya nun is on the get-go, sinabi niya agad kung anong gusto niya. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na naglalaro lang ako, nagpe-play around lang ako sa field. Sinabi niya agad na naghahanap siya ng stable long-term relationship. So that's the biggest green flag you have to find, girls. Na alam niya kung anong gusto niya sa buhay niya. Tapos yun yung first time na na-feel ko na hindi ako pinaglalaroan. Kasi naging honest talaga siya noon. Tapos napapatawa niya ako. Ang naalala ko sa kanya noon, hindi pa ako nagkukwento, kwento niya na yung buong buhay niya. Nakilala ko na yung best friend niya sa first date. Nalaman ko na agad kung anong ginagawa ng parents niya. Alam mo yun, nag-open book. Hindi siya nagtago ng kahit ano. So there is like willingness sa kanya na buksan niya yung sarili niya sa'yo on the first date. Vulnerable, I would say. Yun yung mahirap ngayon masasabi ko na yun yung pinakamahirap sa dating scene ngayon. Na lahat kasi may walls. Baka scammer to, baka lolokohin lang ako, baka for one night stands lang to. So tendency ng mga tao is walls up, hindi nagiging vulnerable. But para sa asawa ko, siya yung talagang, this is me on the first date. Well, siguro kasama din doon, no, Steph, yung paano niya kinuwento sa'yo or paano niya kilala yung sarili niya sa'yo. Kasi, if I may share, no, para kasi meron akong friend na nagganyan din, dating app. And medyo parang naging creepy naman yung story niya. Kasi, oo, andun yung transparency ng tao na ipakilala niya yung sarili niya dun sa friend ko. Tapos parang virtually pinakilala na agad siya sa family or some of his friends. Parang natakot naman yung friend. Alala ko lang kasi bigla while listening to iba yung sa kanya. Parang if sa'yo, green flag yon sa kanya, parang naging super red flag yun. Na parang natakot siya na ayaw niya makita. Parang first date pa lang natin. Why do you have to tell me agad na this is what you're looking for? Parang pwede ko sa susunod na date na lang, di ba? Parang gano'n. So, siguro yung approach din nung lalaki, Mambing, yung naging creepy point. Nung sa asawa ko kasi very candid na hindi naman niya in-announce sa buong mundo na I'm looking for a stable relationship. Pero yun agad yung mga first points na sinabi niya sa akin. Tapos siya din mismo yung nagtanong, ikaw, bakit ka nagde-date? Bakit ka naghahanap ng long-term relationship? Ako pa ngayon hindi makasagot eh. So, very spontaneous yung naging conversation, hindi yung pilit. Hindi. Kasi before kaming lumabas sa first date, busy kasi ako nung weekend for the 2 weekends. Hindi ako makalabas. Tapos ang sabi niya, try nga natin mag-phone call para lang masubukan natin kung vibes pa natin yung isa't isa. Number 1, green flag na yun na willing siyang maghintay na kahit hindi ako makalabas in 2 weeks. And then second green flag was, alam ni Michelle, ayaw ko makipag-usap sa telepono. Gusto mo makipag-usap sa akin, mag-text na lang tayo. Pero with my husband, nag-usap kami for the first time for 3 hours. So nag-click agad kayo? Oo, nag-click naman kami agad. Kasi ang nakakatawa din kasi nung una kaming nag-match sa online app. Ako yung nag-message. Ako yung nag-reach out sa kanya by using his prompt question. Doon din siya na-impress kasi hindi daw ako yung tulad ng ibang mga girls sa online app na, hi, hello, wala nang sumunod. Ako, kinausap ko siya noon using his prompt question. At doon na kami nag-start mag-converse. Okay, so it's a real conversation. Walang script, parang ganito, unfiltered. No? Nag-offer pa nga lumabas daw sa likod ko. Habang last time. Halik, mag-hello na yan. Ano naman yung green flags na nakita niya sa'yo? Pero Steph, masasagot ko yon. Alam ko yung green flag na nakita niya sa akin. Sige, tell us. Ano yung sabi niya according to him?
Kaya Na ko siyang Wag patawarin. nakapag-start na. censored Wag censored. Ay, hindi naman. Hindi pa naman 12 o'clock sa inyo, no? Sa bawal pa X-rated. Tsaka ano, Nakapatawa. baka ma-censor yung content natin. True. First and last guess. Napapatawa ko siya. All the time. Naks naman. Mm. Kalain mo Yun daw joker yung ka pala, no? yun daw yung one of the reasons na kaya siya willing lumabas lagi to meet with me kasi pag nagme-meet kami, merong something na nasasabi ako na natatawa siya. Curious lang ako. You've mentioned na kasama mo si Michelle sa journey mo dating those 11 men. Mhm. Kung ako, yung naging biggest takeaway ko sa haba ng mga conversations namin ni Michelle during the most difficult time noon, ng heartbreak. Sabi ko nga, yung nasabi ni Michelle sa akin na, do not hold on to that pain, Rosie, of losing someone who didn't choose to stay with you. Ikaw naman, ano naman yung quotable quote ni Michelle na nag-stick sa'yo? Ano yung love advice ni Michelle that you can share to those who are interested to still date in their 30s and in their early 40s? Kung hindi ka pinili, tsaka niya. Sobrang Michelle yan. Hindi ka niya pinili, tsaka niya. Maganda ka. Move on. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side.